Si Chis Escudero, mga kababayan, nalusaw na. Sabi dito sa balita ng Politico News. Kadalaga niya, Mr. Maravillas. Sabi ni Atty. Princess Abante, yung spokesperson ng Congress. Bakit niya tumataas yung eyebrows? Sabay turo palagi, mga kababayan, sa Congress. Lalo sa issue ng impeachment, saka budget insertion. Hindi na lang sagutin, mga kababayan, ng diretso. Why blame us, anya? Performance ratings. Ngayon, may latest na result ng survey. Ayan RPMD, Romualdez. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ng respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Ngunit para dumikit na sa kanilang kaluluwa, para sama-sama silang bumulusok, mga kababayan. Anyway, bumulusok na si Sara kasama si Chis Escudero. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Chis Escudero, mga kababayan, nalusaw na. Sabi dito sa balita ng Politico News. Siya ngayon ang most distrusted dahil sa issue ng budget insertions. Tapos yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Deserve. Yan kasi, mga kababayan, yung result ng survey. Sabi dito sa balita. Chis melts, Escudero most distrusted as budget impeachment fallout lingers. Sunod na malulusaw, mga kababayan, ito yung kilay ni Chis Escudero. Kadalaga niya, Mr. Maravillas. Sabi ni Atty. Princess Abante, yung spokesperson ng Congress. Bakit niya tumataas yung eyebrows? Tumataas niya yung kilay ni Escudero pag siya ay nakikriticize. Sabay turo palagi, mga kababayan, sa Congress. Lalo sa issue ng impeachment, saka budget insertion. Hindi na lang sagutin, mga kababayan, ng diretso. Why blame us, anya? Bakit kami yung may kasalanan? Escudero came under fire after several news reports revealed documents claiming he inserted 142.7 billion pesos into the 2025 national budget during the bicameral conference committee deliberations just before it was ratified by Congress. Escudero denied the allegation, saying he had proposed budget changes for Sorsogon but insisted they did not amount to 9 billion. Hindi man maniwala, mga kababayan, yung mga tao, kaya bagsak si Chis Escudero. Lusaw ang inyong mga pangarap. Kasamang nalusaw, mga kababayan, ni Sara Duterte, habang si House Speaker Martin Romualdez na lagi nilang tinuturo, pataas ng pataas po yung rating sa survey. May latest ngayon po, hindi lang yung sa Okta Research. Sa Okta Research, tinalo na ni Martin Romualdez sa survey si Sara Duterte, pati si Chis Escudero. Dati, nasa dulo palagi si Martin Romualdez. Ngayon, pumapangalawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, most trusted. Parehas pabulusok si Sara, tapos si Chis Escudero. Si Chis Escudero na ngayon ang pinakang mababa. Trust rating 51%. Performance rating 49%. Si Sara 54% ang trust ratings, 50% yung performance ratings. Hindi pa nga ito kapanipaniwala, wala mang ginagawa si Sara kundi manira. Tingnan ninyo si Martin Romualdez na kinaiinis nila, 57% na yung trust rating. Yung performance rating, 59%. Mas mataas pagdating sa performance. Yung ating Pangulo, 64% trust ratings, 62% performance ratings. Ngayon, may latest na result ng survey. Ayan RPMD, Romualdez Martin, 60% trust rating na, 62% approval ratings. Abang palapit na palapit. Although malayo pa, pero siyempre, lumilipas yung mga araw. Napaaga kasi yung politika. Nalampasan na si Sara Duterte, pati si Chis Escudero, mga kababayan, ng ratings ni Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, tama siyang sa Bible. Sabi sa Bible, the first will be the last. The last will be the first. Sa kakaambisyon, mga kababayan, nila, hindi na makafocus sa trabaho. Ayan tuloy ang result ng survey. Bagsak si Chis Escudero. Bagsak si Sara Duterte. Yan, sabi rito, Senator Francis Escudero has seen a significant decline in public trust, emerging as the least trusted among the country's top 4 elected officials. An apparent backlash from controversies surrounding the 2025
national budget and his role in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Deserve ni Chis Escudero. Yan ang makuha niya. Naniwala kasi siya, mga kababayan siguro, sa mga napakaiingay na mga trolls ng mga Duterte. Kaya inupuan mga kababayan yung impeachment case laban kay Sara. Sabi sa survey mga kababayan, 80% sa mga mamamayang Filipino nagsabi dapat isailalim sa trial si Sara Duterte. O di ba? Yan sabi dito sa balita. Escudero, who currently serves as Senate President, drew sharp criticism from both political allies and critics for his perceived maneuvering during the Senate's handling of Duterte's impeachment case. Although the Supreme Court ultimately declared the complaint unconstitutional, Escudero's active participation in the process added to the perception of instability under his leadership. Escudero also posted the highest distrust rating at 25%, outpacing Duterte 23%, Romualdez 22%, and Marcos 20%. Di ba? Nabaliktad mga kababayan. But anyway, sa issue ng impeachment mga kababayan, bigyan ko kayo ng update ngayon. Ito, 1 hour ago pa lang, report ng One News, 1PH, draft resolution kaugnay ng Supreme Court ruling sa impeachment, pinaiikot sa Senado. Pinaiikot umano sa Senado ang isang draft resolution na layong linawin ang magiging tugon ng institusyon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, lumagda na siya sa draft kasama ang 3 pang mga senador. Dagdag niya, magsisilbing gabay ito sa pagtalakay nila sa impeachment. Sa August 6, iginiit ng ilang senador na nananatiling bukas ang impeachment court at masyado pang maaga para tuluyang ibasura ang kaso. Mas mainam umano na hintayin muna ang motion for reconsideration mula sa Kamara at magiging desisyon dito ng Korte Suprema bago kumilos. Pero sigurado mga kababayan, yung mga Duterte senators na becoming unpopular ngayon dahil sa kanilang gustong mangyaring cover up para kay Sara Duterte, the same action ang gagawin nila. Babarasuhin mga minority senators na pabor para po ipagpatuloy ang impeachment trial. Sigurado yan mga kababayan. Yan ang babantayan natin. At tingnan natin itong pinapakalat na resolusyon kung makakakuha ng maraming suporta sa iba pang mga senador other than yung minority. Ngayon, sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung desisyon niya ng Korte, ng Supreme Court sa impeachment trial versus BP Sara, pwede pa itong mabaliktad. Sabi ni Carpio, ito niya ang isa sa mga rason why the House of Representatives can still file a motion for reconsideration, adding that the Senate should continue taking action with the Vice President impeachment proceedings. Hindi pa ito niya final. It's not yet final. It's only executory, but not yet final because the House still has a motion for reconsideration. I would think that the Senate, it has a hold in a beyond the action because it's not yet final, sabi po ni Carpio. Kailan po, baka brasuhin uli ng majority ng mga senador na kaalyado ni Duterte. Kahit sabi ni Carpio, pwede pa niya itong ma-reverse. Ayon din kay Carpio at saka kay dating constitutionalist Christian Monzon, ang Supreme Court niya got wrong timeline. Information on Sara Duterte case. Yung sinasabi nila po, kahit ng Kongreso, yung decision daw ng Supreme Court is based on erroneous facts, mga kababayan. Iba man yung pinagbasihan ng desisyon, hindi man yung kopya na isinabmit ng Congress. May sarili man siguro sila. Pero ang sabi, ibinasi lang sa report ng media. Sabi ni Atty. Princess, bakit ibabase sa report ng media? Hindi mismo sa naging minutes, official records ng Congress. Talaga pong kaduda-duda. Usually, hindi man ang korte nagdidesisyon dahil lang sa report ng media. Nagdidesisyon sila, mga kababayan, kahit nga po sa mga local courts, based sa mga testimonies or mismong sa court records. Pero, ang sabi ni Atty. Princess, nang magpapareskon, based lang niya sa reports ng media. Yan, sabi ni Atty. Princess, abante. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara,
at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House article Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Supreme Court also invalidated the articles of impeachment on the ground of due process. Ayon sa korte, kahit ang reklamong pirmado na at verified ng 1/3 ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ng respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating konstitusyon o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang articles of impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Meron po tayong tinatawag na Doctrine of Operative Facts. Ibig sabihin, kung sinunod ang batas na umiiral sa panahon ng pagkilos, maituturing na legal or valid ang pagkilos. Ang Kamara ay pinarusahan dahil sinunod namin ang Francisco at Gutierrez rulings, mga pasya na galing din sa Korte Suprema. It should also be said, kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee upang siya ay mabigyan ng pagkakataon ipaliwanag ang kanyang panig. Correct. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. Correct. The House has also reviewed the now very stringent requirements imposed by the court before an impeachment complaint can move forward. These are requirements that essentially amend the Constitution and represent an unacceptable intrusion into the exclusive powers of the House of Representatives. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. We remain hopeful that once the facts are corrected, the Court will arrive at a different and more just conclusion. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inaprubahan ito ng Kamara sa plenaryo, ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth, it is a disservice to the Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ang mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Malinaw ang katotohanan. Nagkaroon ng botohan, naitala ito sa opisyal na talaan, at ginawa ng Kamara ang kanyang tungkulin. Binase sa media reports lang yung timeline. Bakit hindi nila tiningnan? Parang sinadya. Diba? Mga justices sila ng Supreme Court. Bakit hindi sa records, official records ng Congress nila kinuha yung timeline? Bakit mga kababayan, kinuha nila base lang sa media reports? Yang ang kaduda-duda, mga kababayan. Parang sinadya na minali. Kaya sabi ni Carpio at sa Kanimonsod, malian niya yung timeline ng info on Sara Duterte case. Gusto ninyo ng ganyang presidente? Pag ganyan yung presidente, mga kababayan, iwan ko na lang, kaya ang Pilipinas sa buong mundo. Dito pa lang sa mga aksyon, dapat disqualified na to, mga kababayan. Yan, ini-imagine niya daw na pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Saan ka nakakitang ganyan na opisyal ng gobyerno, Vice Presidente? Tapos umabot na daw sa kulam ang first couple. May kinontrata na mangkukulam para kulamin siya. Ganon katindi ang tama, mga kababayan. Kaya sabi po ni Antonio Carpio, kailangan niyang i-revisit ng Supreme Court what he described as a basic and fundamental error in its unanimous ruling that struck down the impeachment complaint against Vice President Duterte. An error, he said, centered on timeline of congressional proceeding. Carpio pointed out that the Supreme Court's July 25 decision failed to acknowledge that the House of Representatives had already approved the fourth impeachment complaint before it adjourned on February 5, 2025. That's a very basic error there. And I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court, sabi po ni Carpio, who served on the High Court for nearly 2 decades. The Supreme Court
had ruled that the complaint violated one-year bar rule under Article 11, Section 35 of the Constitution. It said the earlier 3 impeachment complaints filed on December 2024 were deemed dismissed when Congress adjourned on February 5, triggering a one-year prohibition on initiating any further impeachment proceedings against the same official. Pero sabi po ni Carpio maintained that the final complaint niya initiated by 1/3 of the House and transmitted to the Senate the same day had already been approved hours before adjournment. They approved it at 3:37 p.m. It reached the Senate at 4:57 p.m. And the House adjourned at 7:15 p.m., sabi po ni Carpio. The court said that upon adjournment, the one-year bar took effect, so it did not affect the fourth complaint, sabi po niya, because it was already approved before that. He added that the court appeared to rely on a news report and not official records when it said the House never approved the complaint. It's there in the journal, sabi po ni Carpio. The court would have easily asked, did you approve it? It was even unanimous. There was a motion. There was no objection. And the required 1/3 voted for it. Carpio also questioned the lack of oral arguments which are traditionally called high-stakes constitutional cases. The better practice niya would be to call for oral argument. It's not mandatory, but to have an overall appreciation of what happened, you have to call one. Ganon din mga kababayan yung sinabi ni dating Chief Justice Panganiban. Dapat niya may oral argument. Minadali po, talagang may mali siya. Nakita na ninyo, mga kababayan, ang mga kababalaghan na nangyayari sa ating mundo ng politika sa Pilipinas. But anyway, susubaybayan natin. Ang Congress will file a motion for reconsideration. Tingnan natin yung magiging aksyon ng mga senador uli, mga senador ni Digong at ni Sara. Yan ang tawag natin sa kanila. Anyway, proud na proud silang tawagin na Duterte Senator para dumikit na sa kanilang kaluluwa, para sama-sama silang bumulusok, mga kababayan. Anyway, bumulusok na si Sara kasama si Chis Escudero. Palusaw na, mga kababayan, ang politika ni Chis Escudero. Umabanti na sa kanya si Romualdez na kinakagalit nila. Hindi man sila inaano ni Martin Romualdez. Kinakagalit nila masyado. Kasi hindi man nag-announce si Martin Romualdez, inaakyos na kasi daw tatakbo. Ano naman kung tumakbo, halimbawa pa? Kayo lang ba may karapatan na tumakbo? Di ba? Lalo si Sara, laging bukang bibigang ganun. Kasi daw tatakbo sa 2028 presidential election. Yan ang masama sa inyo. O ngayon, may proposal pa si Martin Romualdez ngayon na sigurado magpapataas pa sa kanyang ratings. Ayan o. Romualdez, Tingog, file resolution seeking to open budget BICAM to NGOs to ensure transparency in the budget process. Para maiwasan na po yung mga insertion na kinasangkutan, mga kababayan, ni Chis Escudero mismo. Ina-accuse si Chis Escudero ng budget insertions po, billion. Copies of the House Resolution number 94 sent by Romualdez office to the media on Thursday showed that the measure filed on July 30, a day after Romualdez told House lawmakers that observers will be allowed to monitor the BICAM discussions aside from live streams being made available. Sabi po ni Romualdez, we want a budget process that truly listens to the people. It is important that the people have a voice from the start of the budget deliberation so we can truly respond to their needs, sabi po niya. That's why we want to ensure that civil society has representatives during budget deliberations. This will ensure that the budget process is transparent and accountable to the people. Di ba? O ano kayo ngayon? Ang nag-initiate na mismo si Martin Romualdez. Hindi na siya pwedeng iakusa na walang transparency. May mga NGOs na, mga kababayan, na pwedeng tumingin, mag-observe during BICAM budget deliberations. Wala nang lusot. Full transparency, mga kababayan, ang gagawin nila. Di ba? Next survey nito, si Martin Romualdez, lilipad na ang ratings. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.